po si Doc. Hindi naman. 37. Tapos tingin ka lang dito ko, ha? Hindi naman nagbago yan. Hello mga mamis, ihahatid na nga namin si Kyle ng daddy niya sa school nila. Medyo late na nga si Kyle, paano ba naman kasi ang tagal-tagal nga talagang gumaya. Nintay pa din pala kasi talaga niya ako dahil nag-half-bath nga ako at nagbihis na rin ako. Ano ba naman kasi, may check-up nga din siya mamaya after school nila. Pero kung maaga nga dadating si doktora, susunduin ko na nga lang siya sa school nila. Bali, hindi na nga talaga yoyo yung pinaglalaruan ngayon ni Kyle, kung di ito na nga talaga Rubik's Cube. Paano ba naman kasi sobrang nauuso nga daw yan sa school nila. Bago nga namin siya sunduin kanina, bumili siya niyan, pero wala na ngang malaki, maliit na lang, kaya naman ito na nga lang yung binili niya. Pagka-uwi talaga niyan sa bahay, nag-order naman siya sa cellphone niya ng malaki. Sabi ko naman sa inyo, mabilis din talagang magsawa si Kyle sa mga laruan niya. Kung ano lang talaga yung nauuso, yun talaga yung nilalaro niya. Dalawa nga din sana talaga yung bibili niyan kanina. Paano ba naman kasi? Ibibigay nga daw niya yung isa kay Stanley para daw hindi agawin sa kanya yan. Pero last na nga daw yan, kaya naman iba na nga lang yung binili niya para kay Stanley. Pero hindi nagustuhan ni Stanley at yung gusto nga ni Stanley yung sa kanya pa rin, Diyos ko po. Sakto nga, naabutan nga namin si Ate Noemi dito sa labas ng gate at pasakay na nga talaga yan ng tricycle. Kita din sana talaga kami mamaya, pero kakarating nga lang niya galing sa trabaho niya. Antok na antok pa nga daw siya dahil wala pa daw talaga siyang tulog. Sinamahan na nga muna namin siya dito bumili ng puto sa may Sir J. Di pa din daw kasi talaga siya kumakain at gutom na nga din daw siya. Tapos nagpadaan na nga din pala ako dito sa binibili naming juice sa daddy ni Kyle. Pero ayun lang, wala nga talagang tinda, kaya naman umuwi na nga din talaga kami kaagad. Nung kinahaponan naman, nakaiglip nga talaga ako, kaya naman nung nag-message nga yung secretary ni Doc, nga talaga ni Kyle yung nakabasa, tapos ginising na nga niya ako agad para masundo din namin si Kyle dito sa school nila. Nakipaglaro nga si Kyle dito ng Rubik's Cube dahil uso nga talaga dito yan sa school nila. Pasok na nga din pala ng daddy ni Kyle dito yung single. Di na rin pala dito naglalaro at nagtatatakbo si Kyle sa school nila. Nakaupo na nga lang daw siya, minsan daw nakatambay nga lang siya. Bali, dediretso na nga din pala kami nito sa may pedya ni Kyle. Medyo matagal-tagal din talaga kaming hindi nakapunta dito. Ito ko na nga din pala binihisan si Kyle dahil dala ko na nga kanina yung mga gamit niya. Para nga hindi na rin talaga kami babalik sa bahay. Dating nga namin dito, tinanong ko nga kaagad sa sekretary kung anong number na. Number 6 pa nga lang daw yung nasa loob, number 10 pa nga kami. Kaya naman habang naghihintay nga kami dito ni Kyle, inuwi na nga muna ng daddy niya yung mga gamit niya. Dahil nakasingle nga lang kami para daw hindi na rin kami mahirapan mamaya. Pagbalik nga ng daddy niya, dinalhan niya nga si Kyle dito ng biskuit. Kaya pala hindi ko talaga makasundo si Kyle dahil nagugutom nga yan. Hindi din talaga siya mahilig sa mga ganyang biskuit, pero ito napakain dahil gutom na nga daw siya. Bili nga lang sana yung daddy niya ng mineral, pero sabi ko nga sasama na nga kami para makapagmerenda na rin kami sa labas. Apat na siomay nga lang ako, tapos hati pa nga kami ng daddy ni Kyle. Dahil pag nabusog nga talaga kami, hindi na kami makakakain ng hapunan. Pero itong si Kyle, napakadami talagang nakain niya. Bilis lang naman kami at bumalik na nga din talaga kami kaagad dito. Ay inuungot nga talaga si Kyle dito sa daddy niya. Hindi ko na nga sila pinakailaman dahil baka magtampo na naman nga sa akin itong si Kyle. Kita nga ni Kyle na halos puro baby nga yung mga nandi dito. Kaya naman sabi niya nga sa akin, kunwari daw baby pa nga siya, juice ko po. Tanong na nga din pala ni Kyle dito kung anong number na. Next na nga daw kami, kaya naman napapasayaw na nga talaga siya dyan. Habang naghihintay nga kami dito kung ano-ano talaga yung ginagawa niya dito sa daddy niya. Ang tawa na nga din yung mga nakakakita sa amin ditong nakapila din. Hindi ko namin kasi Mang Earthwing. Sino? Mang Earthwing. Kanina pa nga din talaga kiss ng kiss si Kyle dito sa daddy niya at kung ano-ano pa ang ginagawa niya sa daddy niya. Iinip na nga kasi yan, paano ba naman kasi naubos na nga rin talaga niya yung data ko. Di na rin kasi talaga niya dinala yung cellphone niya dahil alam niya nga saglit lang talaga kami dito. Kaya na kita. Ganyan kasi talaga sila maglambingan ng daddy niya. Nako, kung makikita nyo pa sa bahay, minsan ako na nga lang talaga yung ninenervyos sa mga ginagawa nila. Maya nga, pinapasok na nga rin kami sa loob, tapos tinimbang na nga din dito si Kyle. Ang check-up nga lang din kasi talaga to ni Kyle. Ano ba naman kasi, nung doon nga kami natulog kila tatay, nung isang gabi nga sinabi niya nga sa akin, yung pasa nga daw niya sa may pisngi niya, medyo matigas nga daw, kaya naman kinabahan talaga ako, tapos hinipo ko nga para malaman ko. Nung hinipo ko, iba na rin talaga yung kabog ng
ng dibdib ko no. Kaya naman nag-message na nga kaagad ako sa daddy niya para nga kinabukasan mapapacheck up na nga rin namin si Kyle. Tapos pumunta na nga muna kami dito sa Mercury para nga bumili ng mga gamot ni Kyle. Tapos pinapalitan ko na rin pala yung vitamins niya. Kanina pa nga din talaga nangungulit si Kyle at nagpapadaan nga sa may pandayan kaso sarado na. Sabi nga niya idaan muna daw siya sa DIY dahil bibili nga siya ng Rubik's Cube. Nung pumunta naman kami dito wala din talaga at naubos na nga daw. Kaya naman malungkot nga talaga dito si Kyle. Alam pa nga daw nabilihan yung daddy niya tapos nung dinaan nga ito at nakabili nga dito si Kyle. Kaya naman biglang ngiti talaga yan. Nabi na nga kami kaya naman pagka-uwi nga sa bahay pagkatapos ko nga paliguan si Kyle, tingnan ko na nga muna dito yung nireseta sa amin ni doktora. Ano ba naman kasi 14 ml nga yung kailangan namin painom kay Kyle. 3 times a day tapos sa isang bottle nga 60 ml lang. 2 bottle muna nga ng antibiotic yung binili namin. Pero ang kailangan nga kasi talaga ni Kyle ay 5 bote. Naubos na nga lang to tsaka kami ulit bibili. Kailangan kasi uminom siya ng 7 days. Ano nga talaga maging okay na yung nasa pisngi ni Kyle. Alarm na nga din pala ako dito para mag-i-start na nga siya ngayong gabi uminom ng antibiotic. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.